Nagsisimula ang pelikula sa isang magulo na eksena sa daungan kung saan nakikipagbarilan ang mga ahente ng CIA at American Special Forces. Nagsasagawa sila ng operasyon para hanapin ang mga bomba at iligal na armas na ipinuslit ng isang teroristang grupo, na gagamitin sa pagpapasabog sa lungsod ng Washington, D.C. Nangunguna sa operasyon ang ahente ng CIA na si Jenny. Pagkatapos ng matinding labanan, nasupil nila ang teroristang grupo, gayunpaman, sa pagbukas ng lalagyan, nakita nilang walang laman ito. Naguguluhan, tinanong ni Jenny ang isang pinaghihinalaang terorista, ngunit itinatanggi niya ang anumang kaalaman sa operasyon ng smuggling. Samantala, isang convoy ng mga sasakyan ang mabilis na humaharurot patungo sa airport. Sa loob ng isang kotse, nakikipag-usap si CIA Chief Mike kay Niesa, ang asawa ng pinaghihinalaang terorista na si Amin Mansour, na isang mamamayang British na may lahing Arabo. Hinimok ni Mike si Niesa na kumbinsihin ang kanyang asawa na ibunyag ang impormasyon tungkol sa mga smuggled na kalakal. Gayunpaman, si Niesa ay walang masabi, dahil nahiwalay siya sa kanyang asawa sa loob ng ilang buwan. Samantala, naaresto na si Amin at malapit nang sunduin sa airport. Pagdating sa airport, hinihintay nila ang pagdating ni Amin Mansour. Malugod na tinanggap ni Jenny si Mike na siniguro ang seguridad sa paliparan. Nag-aalok si Jenny na hawakan ang iba pang mga gawain, ngunit inatasan siya ni Mike na samahan si Niesa. Naguguluhan si Jenny, dahil kadalasan ay inilalagay siya sa delikado na trabaho. Di nagtagal, dumating si Amin na sinamahan ni Jake, isang miyembro ng Special Forces sa United States na kilala sa kanyang pambihirang kakayahan. Higit pa rito, matagumpay na napabagsak ni Jake ang lahat ng miyembro ng terorista at ligtas na sinasamahan si Amin. Nang makita ang kanyang asawang si Niesa, nilapitan siya ni Amin ng may pagkakasala at humingi ng tawad. Gayunpaman, si Niesa, na puno ng galit at pagkabigo dahil sa mga aksyon ni Amin, ay nagpahayag na ang kanilang pamilya ay nawasak na. Inihayag niya na siya ay 4 na buwang buntis sa anak ni Amin at hinihiling na malaman ang lokasyon ng nakatagong bomba. Sa kabila ng pagsusumamo ni Niesa, nananatiling tahimik si Amin, dala ng pagnanais na makaganti sa pagkamatay ng kanilang panganay na anak noon. Si Amin, na orihinal na mabuting tao mula sa Iraq na naninirahan sa England, ay maling inakusahan ng terorismo at inatake ng mga sundalong Amerikano sa kasal ng kanyang kapatid sa Washington, D.C., na nagresulta sa kalunos-lunos na pagkawala ng kanilang anak. Nangako si Amin na maghihiganti at sirain ang lungsod. Si Teniente Jake, samantala, ay nakikipag-ugnayan sa kanyang asawa sa pamamagitan ng video call, na tinitiyak ang kanyang kaligtasan. Gayunpaman, ang kanyang atensyon ay lumipat sa mga kahina-hinalang individual sa ibaba. Tinapos niya ang tawag at sinundan sila, natuklasan na sila ay mga mersenaryo na nagpaplanong kunin si Amin. Mabilis silang inatake ni Jake, ngunit napagtanto ang kanilang lakas at bilang, nagpa siyang tumakas kasama sina Amin at Niesa. Sa kaguluhan, ilang mga ahente ng CIA ang nawalan ng buhay, ngunit nagawa ni Jake na may sakay si Amin at si Niesa sa kotse. Sa lahat ng mga network ng komunikasyon na na-hijack ng mga mersenaryo, hindi matawagan ni Jake ang sinuman. Hindi alam kung sino ang tutulong sa kanila, kaya ginamit ni Jake ang kanyang mataas na antas ng pagsasanay. Patuloy na hinahabol ng grupo ng mga mersenaryo ang sasakyan ni Jake hanggang sa tuluyang naharangan nila ang kalsada. Nang walang ibang pagpipilian, kailangang bumalik ni Jake sa paliparan upang protektahan sina Amin at Niesa. Sa loob ng sasakyan, tinanong ni Amin si Jake kung siya ba ang hinahabol nila o si Jake mismo. Tiniyak ni Jake na si Amin ang pinupuntirya nila, at hindi siya. Nagpasya silang maghiwalay, na pinaplano ni Jake na alisin ang mga mersenaryo habang dapat protektahan ni Amin si Niesa. Di nagtagal, nahanap ng isa sa mga mersenaryo sina Amin at Niesa. Nang malapit ng kunin ng mersenaryo si Amin, dumating si Jake at pinatumba ang mersenaryo. Napagtanto ni Jake na gusto ng mga mersenaryo na kunin si Amin ng buhay, malamang dahil sa bomba na itinago niya. Sinubukan niyang pilitin si Amin na ihayag ang lokasyon ng bomba, ngunit tumanggi si Amin, sa takot na hindi siya protektahan ni Jake kung gagawin niya ito. Nangako si Amin na isisiwalat ang kinaroroonan ng bomba kung titiyakin ni Jake ang kanilang ligtas na pagtakas. Pumayag naman si Jake at agad na nilagyan ng bulletproof vest sina Amin at Niesa. Pagkatapos nito, tumakas sila sa itaas na palapag.
Samantala, sa isa pang silid, ang mersenaryong pinuno na nagngangalang Jackson ay nakikipag-ugnayan sa kanyang dalawang nangungunang tauhan, sina Dunbar at Ward. Inutusan sila ni Jackson na hulihin si Amin bago maghating gabi. Kailangan niya ng napakalaking kooperasyon upang mahanap ang bomba at gumawa ng isang video statement. Di nagtagal, nahak ng tauhan ni Jackson ang CCTV at hinanap si Jake na nag-escort kina Amin at Niese sa ikalimang palapag. Pagkatapos ay inutusan ni Jackson sina Ward at Dunbar na hulihin sila ng sabay. Nagawa ni Jake na dalhin sila sa ikalimang palapag, alam niyang naghihintay si CIA Chief Mike at ang kanyang team sa ikapitong palapag. Ngunit para makarating doon, kinailangan ni Jake na harapin muli ang mga mersenaryo na nakahanap sa kanila. Matapos makisali sa isang matinding labanan, kalaunan ay nagawa ni Jake na dalhin sina Amin at Niese sa ikapitong palapag kung saan tinanong ni Mike si Jake tungkol sa mga intensyon ng mga mersenaryo. Wala kay Jake ang lahat ng detalye ngunit ipinapalagay na gusto nilang hulihin si Amin. Pagkatapos nito, niyaya ni Jake si Amin na makipag-usap. Hinimok ni Jake si Amin na ibunyag ang lokasyon ng bomba, na nangangako ng proteksyon at legal na kaligtasan sa mga mersenaryo. Nang marinig ito, humihingi si Amin ng oras para pag-isipan ang mga bagay. Sa kabilang banda, ginagamot ni Niese ang mga pinsala ni Jenny, na inihayag ang kanyang nakaraan bilang isang doktor. Pagkatapos ay nilapitan niya si Amin, hinihimok siyang ibunyag ang lokasyon ng bomba bago ito mahanap ng mga mersenaryo. Samantala, tinanong ni Jenny si Jake kung ibinunyag ni Amin ang kinaroroonan ng bomba. Ipinaliwanag ni Jake ang kanilang kasunduan na isisiwalat ni Amin ang lokasyon kapag ligtas na sila. Ipinakita ni Jake ang isang teleponong nakuha niya mula sa mga mersenaryo, na nagpapakitang tinatawag silang Team Phage mula sa Virginia, na naglalayong makuhang buhay si Amin. Gayunpaman, ang kanilang pinuno ay nananatiling hindi kilala. Kasabay nito, nilapitan ni Mike si Amin at hiniling na pakinggan ang record ng boses ng isang babae sa kanyang laptop. Nang mapakinggang mabuti ni Amin ang recording, ang boses ng babae ay eksaktong kapareho ng babaeng nag-utos kay Amin na bombahin ang Washington, D.C. Napagtanto din ni Amin na ang boses ay boses ni Jenny. Nang marinig ni Mike ang sinabi ni Amin, mabilis na itinutok ni Mike ang kanyang baril kay Jenny, at tinanong niya si Jenny kung siya ba ang nag-orkestra sa lahat ng ito. Itinanggi ito ni Jenny, na nagsasabi na maraming tao sa buong mundo ang may kaparehong boses. Bigla silang humarap sa isa pang pag-atake mula sa mga tauhan ni Jackson, na nag-trigger ng shootout. Tinangka ni Amin na tumakas kasama ang kanyang asawa, ngunit nahuli siya habang nakatakas si Niese sa ibaba. Nang masaksihan ang paghuli ng mga mersenaryo kay Amin, sumugod si Jake para iligtas siya, at nakipaglaban kay Dunbar. Sa kasamaang palad, napagod na si Jake kaya natalo siya ni Dunbar. Kasabay nito, nahuli ni Ward si Mike at pinatay siya ni Jenny, na nagpapatunay sa naunang akusasyon ni Mike na siya ang utak sa likod ng pag-atake. Kinuha din ni Jenny ang koponan ni Jackson para hulihin si Amin at nakawin ang bomba para sa kanyang sariling layunin. Gayunpaman, hindi pa rin alam ni Jenny kung saan itinatago ni Amin ang bomba, kaya kailangan niyang hulihin si Amin ng buhay. Dinala nila siya para sa interogasyon, pinahirapan siya upang ibunyag ang kinaroroonan ng bomba. Sa kabila ng pagpapahirap, tumanggi si Amin na ibunyag kung nasaan ang bomba, na nagudyok kay Jenny na utusan ang kanyang mga tauhan na hulihin si Niese, sa paniniwalang ang pagpapahirap sa kanya ay magpapasalita kay Amin. Sa pagmamadali, bumaba ang mga tauhan ni Jenny para hanapin si Niese. Samantala, si Jake naman ay nakabangon na, mabilis na pinatumba ang isa sa mga tauhan ni Jenny na naghahanap kay Niese. Pagkatapos ay nakatagpo niya ang isa pang mersenaryo na nakahuli kay Niese, na humantong sa isa pang paghaharap. Sa huli, natalo siya ni Jake at siya ay nagbalat kayo sa pamamagitan ng pagsusuot ng uniforme ng mersenaryo, para makapasok siya sa loob, na nagkukunwari na nahuli niya si Niese. Sa ganitong taktika, malayang nakagalaw si Jake, papasok sa kwarto na nagkukunwaring nahuli niya si Niese. Sa pagkakataong iyon, hindi pa namaalaya ni Jenny na si Jake iyon, kaya agad niyang binyantaan si Amin, pinilit itong ibunyag ang lokasyon ng bomba. Inamin ni Amin kung nasaan ang bomba at ito ay nasa container number 90. Pagkatapos ay inutusan ni Jenny ang kanyang mga tauhan na ipaalam kay Jackson na isecure ang bomba. Pagkatapos nilinis ni Jenny ang mukha ni Amin at pinilit siyang gumawa ng isang nagbabantang video sa gobyerno ng Amerika, na nagbabantang magpapasabog ng bomba.
Noong una ay tumanggi si Amin, ngunit pinagbantaan ni Jenny ang buhay ni Amin, kaya nag-atubili si Amin at binasa ang sulat ayon sa utos. Ang liham ay nagpahayag na si Amin ay naghahanap ng paghihiganti sa Washington DC at humingi ng $500 million upang maligtas ang lungsod. Matapos itong i-record, agad na pinatay ni Jenny si Amin at pinuntahan si Jackson para kunin ang bomba. Pinapagawa niya iyon kay Amin para mangikil sa gobyerno, na nagpaplanong kunin ang pera at ang bomba. Si Jake, na nagbalat kayo bilang isang mersenaryo, ay nagulat nang malaman niya na si Jenny ang nasa likod ng lahat ng ito. Inalis niya ang mga tauhan ni Jenny at hiniling niya kay Niesen na maghintay habang pinipigilan niya si Jenny. Noong una, naloko ni Jake ang mga tauhan ni Jackson, ngunit natuklasan siya ni Dunbar sa tren, na humantong sa isang away. Napagtanto na masyadong malakas si Dunbar at ang kanyang mga tauhan, kaya dinala sila ni Jake sa isang bodega. Sa loob ng bodega, palihim na gumalaw si Jake para maalis silang lahat. Matapos matagumpay na maalis ang lahat ng tauhan ni Jackson, agad na pinigilan ni Jake si Jenny. Samantala, nakitang inilipat ni Jackson ang lalagyan na may bomba ni Amin sa airstrip. Pinlano niyang sumakay sa eroplano kasama ang bomba, na umalis sa Washington DC. Maghihintay si Jenny sa eroplano, na isinasaalang-alang ang kanyang misyon na malapit nang matapos. Ibinalik din ni Jenny ang network na na-hijack niya para makipag-ugnayan sa isang tao. Kasabay nito, dumating din si Jake at palihim na sinusundan si Jackson. Napagtanto din niyang bumalik na ang signal, kaya agad niyang kinontak ang kanyang superior sa FBI para humingi ng tulong. Biglang sumulpat ang isa sa mga tauhan ni Jackson pero pinatulog siya ni Jake. Pagkatapos noon, inatake ni Jake ang iba pang tauhan ni Jackson. Matapos talunin silang lahat, hinarap ni Jake si Jackson sa isang mabangis na tunggalian. Bagamat pareho silang malakas, nagawa ni Jake na posasan si Jackson sa halip na patayin siya, na gustong harapin niya ang buong parusa. Sa loob ng eroplano, sumuko si Jenny dahil inalis na ni Jake ang lahat ng mga mersenaryo at ang kanyang mga tauhan. Gayunpaman, nagbabala siya na ito ay simula pa lamang dahil naghanda sila ng kanyang koponan ng mas malaking plano. Maya-maya, dumating ang FBI at dinakip si Jenny. Kinuha ni Jake ang phone ni Jenny at tinanggal ang threat video ni Amin bago pa ito kumalat. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.